Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa Women's Division ng FIDE Candidates 2024. Sino-sino po ba ang mga magbabakbakan dito? Ayan, pinangungunahan ni Lei, Lano, Goryatskina, Salimova. Ayan, kung matatandaan niyo po yung sinubaybayan natin dati. Maraming sumusubaybay dyan kay Salimova eh. Mozichuk, Vaishali, Tan at Koneru. Yan na po ang best women's player sa buong mundo na kung sino ang magcha-champion ay haharap kay World Women Champion Ju Wenjun. At napili ko pong i-analyze natin sa round number 1 ang bakbakan ng magka-nation. Parehong Chinese, Lei Tingji and Tan Zhongyi. Dahil nagkapisakan po sila, yung iba tabla-tablahan. Sa China talaga, pisakan ano? Tingnan natin. White dito si Lei, nag D4, Knight F6 si Tan, C4, E6, Knight C3, D5, Queen's Gambit Exchange, Bishop G5 variation. Ayan, panahon pa nila Kasparov, Karpov, Anand, dinevelop na po ang theory nito. Pero kakaiba ang binitawang linya, Bishop to G4. Dito po kasi ang madalas, nagsisimple castle lang, C6, pero dito Bishop G4, bookline pero hindi masyadong gamit ang linyang ito. Nag Queen C2, Castle, H3, Bishop E6, Knight F3, Knight to E4, another interesting line. At yan pong Knight E4 na yan ang lumalabas na novelty ni Tan. Matindi. Kasi Knight BD7, Knight E8, Knight C6, yan ang mga moves eh. Pero dito Knight E4 bago. Knight takes E4, Bishop takes H4, Knight to C5 at nag-Bishop C8 ayon para depensahan ang Pawn B7, kumapture na capture at nag-Bishop E2. Nag C6, B4 para i-B5, nag-Rook E8, ayan, threatening, Rook takes pawn. Yung mga ganito po, dapat hindi parang baliwala lang yung mga simpleng tira na ganyan. Dapat lagi tayong alisto. May threat na kasing mga ganun-ganun mamaya eh. Castle, at nag-Queen G5. Ayaw tantanan ni Tan Zhongyi ng mga matutulis na threat. May Bishop takes H3, nag-King H1 ilag, at nag-Knight D7 develop, nag-B5. Ayun, habang gumagawa ng plano si Tan Zhongyi dito sa king side, syempre kailangan din manggulo ni Lei sa queen side. Knight takes C5, Queen takes C5, at nag-Rook E6. Depensa sa C6, at ang mabigat nito, itong tore ay pwedeng ilipat sa G6 para magkaroon ng mas matinding buhos ng atake. At kumapture na Rook G6 muna. Naku, talagang mamatyasin ka agad si Lei. Nag-Bishop F3, depensa, kumapture sa C6, and nag-Queen A5. Ayan. At itong Queen, nasilip ni Lei na po pwede siyang lumipat dyan at para kahit papaano makatulong sa baka mamaya biglang bombahin dito sa king side, makakatulong ang queen dyan. At nag-H5. Ano ang ibig sabihin ng H5? Ay matindi. Matindi itong H5. Ito po, magbi-bishop G4. Magsasacrifice. Pag kinapture, kakapturein yan, mabubuksan naman yung H5 to attack the king. Antindi. Queen C7, Queen H4. Ayun, yan naman ang ginawa. May threatening Bishop takes H3 at nag-Queen F4. Ayun, bumigay na po si Lei na pressure, ano? Ang accurate move daw dito ay wag pansinin yan, mag-Rook AC1 lang. At kung halimbawa, tuluyan, mag-Bishop takes H3, magku-Queen H2. Kumbaga, hilaw pa yan. Ayan, may pin, no? Tapos mag-Rook F6 para kung magkakain man sa H3, may bawi sa F3, mag-Rook C2 lang. Sugswang ang position. Kasi mangyari, oo nga, nandyan nga yan, pero hindi makaalis ang bishop. Hindi rin basta-basta makaalis ang queen, kakapture ng bishop. Hindi maialis ang bishop, kain ng queen. Pag kinapture-capture, hindi rin pwede yon kasi bitin nga ang queen. Mag-Rook C2 lang pala, oh. Grabe sugswang yung dalawang pyesa. Malalim, malalim. Hindi na kayanan ng human nerve na Queen F4 para mawala na ang Queen na ng gugulo. Kinapture lang po, capture, and nag-Rook F6. Yan ang problema. Babagsak naman ang pawn structure ng puti. Nag-Rook E1. Ayan, para makasundot ng check sa dulo. Nag-King F8 para hindi makapasok. Kasi po dito,
Huwag tayong basta-basta matatakawan na tipong nakakain, may rook e8 check, king h7, at magbi-bishop takes h5. Ang problema dito, yung developments ng bishop and rook nakapin. Maaabala, maaantala ang developments. Kaya nag-king f8 muna at nag-rook ac1 para kung kumapture man dyan, kakapture sa c6, nag-g6 lang. Ayun, g6, king h2, kinapture na, rook takes f4, nakipagsabayan na takes, and rook takes d4. So lamang ng isang pawn dito, si Tan, at nag-rook d1, hinamon, takes, nag a5. King g3 para ilalapit yung king, nag-bishop e6, king f4, ang bilis ng king ni Leo. King e7 at nag a3 muna para walang mga bitaw ng d4 na may threat sa a2, a3 muna, rook b8, ayan, para makapasok-pasok na ng mga gulo-gulo. Nag-rook c5, tineret muna, at nag-rook b2, ayun, tineret ang pawn sa f2, nakipagsabayan na po si Lei, capture, bishop f3 at nag-king f6, rook a6 at nag-rook f1. Pero kitang-kita sa evaluation bar, lamang po si Tan Zhongyi. Nag-h4 para mapigilan ang paparating na g5 check. Nag-rook h1 tineret at nag-king g3. Ayun, ang laki ng nilamang kagad ni Tan. Dapat daw ang tira, makipagsabayan na, bishop takes. Kapag nag-rook takes h4, checking g3 lang. Hindi naman makapture kasi nakapin. At ang gagawin, sabi sa continuation, rook h1, capture, at mauuwi po sa ganitong rook and pawn ending. Oo nga, mahirap ito. Rook and pawn ending na to eh. Balik tayo pero nag-king g3 dinipensahan, naka-king e5 tuloy. Nakailag sa pin na tulungan pang ma-super active ang king ni Tan Zhongyi. At nag-a4, king d4, rook a8 and king e3. Ang galing sa endgame mo, ginapang yung king na gano'n, no? Tapos itutulak pa unti-unti ang d-pass pawn. Nag-rook e8 at dito po mga kamatsas, pakiguess nyo, napakalakas na puwersa ng tira ni Tan Zhongyi sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. G5. Ayun. Pag kinapture, H4, threatening matchas. Yun ang masakit. Nag-rook takes, bishop na lang para maisalba, no? Capture, and ayun. Para pag wala yung bishop, H4, makaka-king G4. So may pass pawn pa. O, tingnan natin kung makaka-complicate ba yan. King G4 and H3. Yun nga lang, tuloy-tuloy talaga. Pag kinapture, may check, kuha ang bishop sa F3. Nag-G6, King F2, nag-King F4. Okay, teka muna. Bakit hindi po pwedeng i-push yan? Mag-H takes G2. Pag kinapture, syempre pag kinapture, mag-G8 queen, pero ang gagawin, mag-rook G1. Yan ang perfect move. Pag nag-G8, kakapturein, check, kuha ang queen sa likod. Sakto yung King F2 ni Tan, no? So, kinapture, balik tayo, nag-King F4, sorry, nag-Rook A1, G7, capture, check, sakto ang habol, sukat na sukat, naka-iskwala mga kamatsas, sukat na sukat ang habol, kinapture, and yan, ang pag-asa para ikakarera. Nag-Rook G8, nag-resign na po dito si Lei. Matindi itong Tan Zhongyi, no? Player ni Wang Hao yan mga kamatsas eh. Nakita ko yan sa mga tournaments. Kasama niya si Wang Hao. Kilala niyo po yun, di ba? Yung malakas na atakador na Chinese. At bakit po nag-resign? Kasi pag nag-King G6 dito, magki-King G4. At kapag nag-H5, hindi na itutulak yan eh. Makikipag-practical na lang. Capturein na lang yung pawn, capture, and hindi na mahahabol yung pass pawn. Uubusin lang yung mga running pass pawns na panggulo pa. Okay, so tabla lahat. Ito lang ang nagkapisakan. Kahanga-hanga po ang ipinakita ng dalawang Chinese sa ito. Naglaban talaga sa first round. At abangan naman natin ang magaganap sa round number 2. Update tayo dito mga kamatsas. Especially sa mga nakatutok nating kamatsas na women's. Ayan po, i-update ko kayo para manatili tayong nakamonitor dito sa bakbakang women's division ng FIDE candidates na kung sino ba ang haharap kay
Juwen Jun. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.